Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, hindi nagustuhan ni matandang Rodrigo ang nalaman na nandun si Felizardo sa kanyang bahay sa gabing yun. Tinawagan niya ito at ipinangako na magkatay ng pato na pulutan nila. Pero hindi alak ang inihanda sa gaya niyang retirado. Pero masaya nang tinawagan ni Juana at magkita sila ng 9:00. Itinaon na nagutom, kaya nagtaka ng pinsan niya si Josepina kung bakit hindi sumabay na kumain. Hindi niya alam na may plano pala si Juana na gagawin. At ngayon, ang pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Dalawang Retirado, dito sa ating dula, Super Pipita. Hay! Ay, pagod na ako. Mula nung dumating ako, nakatulong ni na Juana. Ay, Madam Juana at Sir Rodrigo. Ngayon lang ako makapag-practice ng ganito. Oh, kakapagod din. Ha? Ate Pepita, marunong ka palang magkarate? Madam Juana, gising na pala kayo. Bilib ako sa'yo, Ate Pepita. Napagod at napuyat ka kagabi, pero maaga ka pa rin nagigising. Pwede mo ba akong turuan na magkarate? Ha? Pwede naman, madam. Kaya lang, hindi ako magaling. Basic lang po yun. Kahit sandali lang. Oo nga pala. Wala akong pasok ng Sabado. Pwede bang samahan mo ko? Huh? Saan tayo pupunta, madam? Sasabihin ko na nga lang sa'yo. Tumawag kagabi si Jem. Sige, simulan na natin. Hindi bali at napanood ko na ang pag-practice mo kanina. Kahit yung dapat mo nang unahin gawin, ang ituro mo sa akin. Ang hirap naman ganito, madam. O sige na nga, simulan na natin. Tinuruan din ako ni Jem noon. Pero nung huling bakasyon niya, hindi na niya ako naturuan. Ganon. O sige, tumayo ka ng diretso, madam. At
Gayahin mo ako. Ganito. Yeah! Ah. Oops! Ang tagal na nga hindi ako nag-practice sa Pipita. Parang naninibago ako. Panoorin mo na lang ang gagawin ko, madam. Kung paano ang tinding ng paa at sa kamay. Ganito yan. Oh. Yan. Ganito ang postura. Oh. Ang hirap. Pero kailangang maging seryoso ako sa pagpapractice. Oh, may lihim na itinatago na galing ang Pipitang iyan. Kaya si Juana kaya ang karatista at tinuturuan si Pipita? Pero parang si Pipita ang ginagaya ni Juana. Si Juana pala ang nagpra-practice. Talagang maraming kayang gawin si Pipita. Ano naman ito? Ang aga namang tumawag. Baka hindi pa nakaalis ng... Parang cellphone ko ang nagre-ring. Sino kaya ang tumatawag? Tagal naman na sumagot ni Rodrigo. Ayaw niya yata akong makausap. Baka nagsumbong si Juana sa gaya kong matanda. Paano kaya? Kung... Hello. Kumusta ang umaga ng kagaya kong Marines? Maaga ka naman na tumawag. Kagigising ko lang. Naunahan mo ako na magkumusta sa'yo. Pareho lang din tayo. May gagawin ka ba ngayong araw na ito? Ano naman ang gagawin ko? Alam mo naman ang buhay ng retirado. Kaya pumunta ka rito at mag-usap tayo. Yan ang dahilan, kaya tinawagan kita. Pupunta ako dyan mamaya. Ay, nako. Masama ito. Nagpapatayan na sila. Ano yon? Nagigera na ba sila? Puntahan mo at tulungan. Ano ang silbi mo na dating Marines? Itinaon ni Hugo at Saba sa maghabulan dito sa harap ng bahay at may dala silang itak. Hayaan mo lang sila dyan. Ay, baka naman kung pumasok sila sa bakuran at saka sila magpatayan dito sa loob ng bakuran natin. At ano naman ang silbi ng mga barangay tagay tanod? Takot ka naman. Ano ang silbi ng pinagmamayabang mong retirado ka na marino? Kahit hanggang training ka lang. May lihim pala kayo na itinatago na kagalingan ninyo, Juana. Pipita. Napanood ko ang pagkakarati ninyo kanina. Hindi naman, Lolo. Nagpapractice lang kami. At si Ate Pipita lang ang may inililihim na kagalingan. Hindi lang po yun, sir. Kahit kunti lang. Tignan mo ang buto ng munggo. Kung itinanim mo ay maraming bunga. Hindi gaya ni Felizardo na ang tiyan at ulang ang malaki. Naku, si Lolo naman. Kagaya po ninyo ang kamag-anak pa ninyo. Anong kamag-anak? Marami ang Digo. Tukayo raw kung apelyido lang ang Rodrigo. Sayang at di ko napanood na mabuti ang pagpra-practice ninyo. Dahil tumawag si Felizardo. Talagang nagkaiba
magkaibigan na kayo, ano, sir? Sandali lang kami na nag-uusap. At saka pupunta daw rito mamaya. Ano? Pupunta dito mamaya? Oo, sinabi ko na nga, inulit mo pa. Ano ba yan? Wala silang nagawa. Hinayaan lang. Ano ba ang ibinubulong-bulong mo dyan, Kuya Felizardo? Umagang-umaga naman ay nagse-cellphone ka. Eto nga, tingnan mo. Maliwanag. 4 na barko. Ay, nako. Ang dami namang gumugulo sa isipan mo. Ay nako, huwag mong sabihin yan. Kailangan na makialam tayo. Oh, saan ka ba galing? Pumunta ako kay Kapitan tungkol sa muntik ng pagpatayan ni Nahugo at Sabas. At Nagbibiroan daw sila. nadiwala naman si Kapitan. Itak na yon. Dapat kailangan na mag-aral siya ng batas. Magkainuman kasi sila. Tinaon daw na dito sa harap ng bahay sila nag-away. Para subukan ka. Kung titignan daw nila kung masasaway mo sila. Oh, makita ko lang sila, hahamudin ko. Pinapahiya nila ako. Oh, nagagalit ka na. Akala ko ba may pupuntahan ka? Maliligo muna ako. At saka ito, nakita ko ang 4 na barko na ito. Tinawag kita dito sa kwarto ko, Ate Pipita, para hindi marinig ni Lolo ang sasabihin ko sa'yo. Hindi ko maalala kung sinabihan ba kita kagabi? Dahil inaantok na talaga ako. Dahil sa pagod at puyat. Ano ba yun, madam? Oh, hindi mo na naman maalis yung madam na tawag mo sa akin. Hindi naman madam ang tawag mo sa akin nang madatnan kita noon. Ay, oo naman. Kung hindi ninyo ako katulong. Pero ano ba yun, madam? Juana. O sige na nga, Juana na lang. Yan ang sinasabi ko, Pipita. Oh, tignan mo. Kahit ako, nagagaya na rin sa'yo na tinatawag kita sa pangalan mo. Ate Pipita, pupunta rito si Tandang Rodrigo. Huwag mong sasabihin kay Lolo na nagkita tayo ng kaibigan ko, ha? Sige. Wala namang silbing pinag-uusapan namin. Jem? Nakatawag ka? Iniisip ko pa nga eh. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Lolo. Ano? Hindi pwede Ha? Nakahanda na ba ako? Pag-uusapan si Juana at Samuel na yun. Hindi niya alam kung paano ipaalam kay Sir Rodrigo. Si Sir Rodrigo, kinakawayan ako. Bakit kaya? Baka mamaya nandito na si Major Rodrigo. Felizardo pala, Pipita. Kaya maghanda ka ng aming kakainin. Ano pong gusto niyong kainin na merienda, sir? Ikaw nang bahala mag-isip. Huwag lang Mickey at spaghetti. Pansit sana pero... ang laki naman ng tainga ni Plesio. Sir, sinong Feliceo ang sinasabi ninyo? Matagal nang pumupunta rito. Si Felizardo pala. Hindi mo pa alam ang ganyang palayaw niya?
Major naman po kasi ang tawag ko sa kanya. Ang pinsan niya ang nagpalayaw sa kanya ng Plisyo. Pero ayaw niya ang Plisyo na pangalan daw ng lolo niya na nabaliw. Sir, nandyan na si Major. Sige, papasukin mo na. Problema. Pag-usapan na natin muna kung ano ang gusto niyong pagkain, sir. Andyan na. Oh, ano ba? At tinatawagan mo pa ako, kuya. Akala ko, pupunta ka na sa kaibigan mong retirado. Wala pang magbukas ng pinto. Si Pipita nakatulong nilang tawagan ko sana. Pero ikaw ang natawagan ko. Yun yatang katulong nila ang sadya mo dyan. Ano? Retirado akong marin. Tapos katulong lang? Si Juana ang gusto kong maging asawa. Yung bang maganda at sikat na reporter ang napili mong ligawan? Huwag kang maingay. Andito na si Pipita. Sige. Bye. Busy ang cellphone ninyo, Major. Kagaya niyong general yata yung tinawagan ninyo. Retirado akong marin. Pero hindi ako general. General Tobias ang tinawagan ko. May pagtitipon kami ng mga retirado sa susunod na linggo. Subukan ko nga nasabihin ang tungkol sa 4 na barko. Sige po. Pumasok na kayo, sir. Baka maitim na si Sir Rodrigo na nag-iintay sa inyo. Kumusta kayo ni Juana kagabi, Bibita? Ano po, sir? Mabuti naman, sir. Nakauwi kami ng maluwalhati. Ano naman ang sinabi ni Rodrigo? Alam ba niya na nagkasama-sama tayo? Hindi, sir eh. Maaga na natulog kagabi. Mabuti kung ganun. Walang problema. Mas mabuti kung masurpresa na gusto kong maging asawa ang maganda niyang apo. Matagal kayong nag-uusap muna sa my gate. May plano ba sa'yo? Ha? Ano pong plano, sir? Ikaw naman. Nagkukunwari ka pa, Pipita. Kung ikaw ay dalaga at lapitan o kausapin ng isang lalaki, mahalata mo naman kung may kursunada sa'yo. Maliban lang kung matanda ka na dalaga. Nabigla ka na naman sa sinabi ko. Pasensya ka na. Nainis ako kay Felizardo dahil walang preno ang bunganga. At ito ang sabihin ko sa iyo, huwag kang maniniwala sa kanya. At ano ang hindi ko paniwalaan sa kanya, sir? Mabuti naman siya kung nakikipag-usap sa akin. Huwag kang maniwala na retirado na marin. Maraming magpapatunay na nasa training pa lang ay umalis na siya. Matagal ko nang naririnig yan sa inyo, sir. Kaya kung manliligaw sa'yo, huwag kang maniniwala sa kanya. Talagang hindi ako magpapaligaw sa kanya, sir. Pumunta lang ako dito, pumasok na katulong. At may sasabihin pa ba kayo sa akin, sir? Kung sawa ka nang makiusap sa akin, iwanan na kita.
Hindi ako gaya ni Felizardo na kung ano-ano lang ang mga sinasabi. Parang ang tapang. Kaya hamunin ko nga kung minsan. Ano naman po ang hamon ninyo sa kanya, sir? Wala ka ng pakialam dyan. Usapan lang ng mga retirado ito. O sige. Ay, nako. Pinipintasan na hindi totoo na marin si Sir Felizardo. Sinabi naman kanina nang nagtanong ako na usapan daw ng mga retirado. At ano pa yung sinabi niya sa akin? Siya lang ang naging amo ko na ang lakas ng loob na magsabi na matandang dalaga raw ako. Ano ba yun? Ano kaya kung unti-unti ay ligawan ko si Juan at maging nobya ko? Masyadong mabibigla si Rodrigo. Kung magiging asawa ko ang maganda niyang apo, maganda ang kapalaran ko, at mapatunayan ko talagang marino ako. Patutugtugin ko nga pala ang gustong-gusto kong kanta para sa mga veteranong marino. Oh, Kuya Felizardo, parang maaliwalas ang pagmumukha mo ngayon. Parang may magandang balita. Minamanmanan mo ba ako, si Pina? Nagtatanong lang ako. Lagi ka namang masaya. Basta nanggaling ka sa bahay ni Tandang Rodrigo na gaya mong chismoso na sundalo. Huwag kang mambwisit. Anong chismoso ang sinasabi mo? Oo nga pala. Tinanong ka kanina ni Hugo at Sabas. May paghaharap daw kayo. Ano naman ang sasabihin nila sa akin? Di batihin nila ako na retiradong Marines? Hindi naman kadebatihan. Basta maghaharap daw kayo. Pasensya ka na sana kay Lolo at Pipita. Kahit ako, hindi ko maintindihan kung minsan. Walang problema sa akin, madam. Kakausapin ko at ipaalam ko ang pupuntahan natin bukas. Wag na, madam. Wag mo nang kontrahin. Dahil kung minsan, mabuti rin siyang kausap. Oo nga pala. Pumunta naman pala si Sir Felizardo kaninang umaga. Pumunta dito, madam. Nahalata ko na nag-aalala. Na baka kung nalaman ng lolo mo na nagkita kayo kagabi. Wala namang masama. Wala namang silbiyang pinag-usapan namin. Nakalimutan ko palang itanong sa iyo kaninang hapon, Kuya. Nung magkausap kayo ng katukayo mong si Rodrigo tungkol sa 4 na barko doon sa Philippine Sea. Parang hindi ko maalala, Josepina. Pero duwag yun. Gaya ng pangako niya na pupunta at makikigera, Kuya. Duwag, sabi ko na nga. Nung nadistino raw doon sa Mindanao, ay nako, nakarinig lang ng putok ng barel ay umalis na bigla sa sundalo. Oh, at ano naman at hindi ninyo itinuloy ang training ninyo na Marines? Tumahimik ka nga. Si Rodrigo. Hello! Napanood ko sa TV ang sinabi mo sa mga 4 na barko sa West Philippine Sea. Interesado ka rin pala sa pinag-uusapan natin. Di ba? Totoo ang sinabi ko. Talagang totoo. Kaya kung maharap mo, punta ka rito sa bahay at pag-usapan natin.
at tayong dalawa ang lumaban sa mga 4 na barko doon. Ano? Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Dalawang Retirado. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lete Asodilio Aquino. Mula sa Lablit Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!